Good morning, everyone. Before we start our lesson, gusto ko muna kayong tanungin. Sino sa inyo ang unang ginagawa pagkagising ay nag-check ng Facebook, TikTok, Instagram, or Messenger? Halos lahat tayo, di ba? Ngayon, isipin ninyo ito. Sa isang araw, ilang posts kaya ang nakikita natin sa social media? Hundreds? Thousands? Siguro hindi na nga natin mabilang, pero here's another question. Lahat ba ng nababasa natin online ay totoo? Hindi lahat. At minsan, ang mas nakakatakot ay hindi tayo naglalaon ng oras para i-check kung totoo ba ang impormasyon bago natin paniwalaan o i-share. Kaya ang lesson natin today is not about avoiding social media. Hindi natin sasabihin na huwag kayong gumamit ng Facebook o TikTok. Instead, pag-uusapan natin kung paano tayo magiging responsible users ng social media. At ang focus natin sa lesson ay ang patience. Bakit patience? Because before we react, comment, share, or make a decision, kailangan muna nating mag-isip at alamin kung totoo ba ang impormasyon. Our lesson for today is about engaging in dialogue through social media. What does it mean? It means communicating with other people online in a respectful, responsible, and meaningful way. What is social media? According to the American Psychological Association, social media is an interactive technology that facilitates the creation and sharing of information, ideas, interests, and other forms of expression through virtual communities and networks. Ang social media daw ay isang technology na ginagamit natin para gumawa at mag-share ng information, ideas, interest at iba pang uri ng communication online. Pero gusto kong pag-usapan natin ang salitang interactive. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Interactive means hindi lang tayo tumatanggap ng information. Nakapagbibigay rin tayo ng information. For example, kapag nag-post ka sa Facebook, pag nag-upload ka ng TikTok video, kapag nag-comment ka sa Instagram, nag-share, lahat ng iyon ay communication. At tandaan ninyo, every post has an impact. Maaaring makatulong ito sa ibang tao o maaari rin itong makasakit o makapanlin lang. Kaya bilang users ng social media, may responsibility tayo. What can we do on social media? Ngayon naman, pag-usapan natin kung ano-ano ang ginagawa natin sa social media. Ginagamit natin ito para sa communication, entertainment, learning, shopping, business, watching videos, and sharing opinions. So, is social media bad? Hindi. Social media is just a tool. Parang kutsilyo. Ang kutsilyo pwedeng gamitin sa pagluluto, pero pwede rin itong gamitin sa pananakit. Hindi ang kutsilyo ang problema, ang gumagamit. Ganito rin po ang social media. Hindi app ang problema. Ang mahalaga po kung paano natin ginagamit ang social media bilang user. Now, let's talk about reality challenges. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Reality challenges are real-life problems caused by how people use social media. For example, may kakilala ba kayong taong halos buong araw nasa cellphone? Kapag kumakain, naka-phone. Kapag may kausap, naka-phone. Kapag nag-aaral, naka-phone. Minsan, mas marami pa tayong oras sa online kaysa sa totoong buhay. Isa pa, napapansin ba ninyo na kapag nakakakita tayo ng travel pictures, branded clothes o perfect family sa Facebook, parang feeling natin ang saya ng buhay nila. Pero tandaan ninyo, people usually post their highlights, not their struggles. Hindi nila pinapakita ang problema nila, hindi nila pinapakita ang iyak at ang failures. Kaya wag natin ikumpara ang buong buhay natin sa isang picture lang ng ibang tao o ng nakikita natin sa social media. How can we use social media responsibly while staying connected to reality? So, paano nga ba tayo magiging responsible users? Simple lang. Before you click, pause. Before you share, think. Before you react, verify. Tanungin natin ang sarili kung totoo ba ito? Saan ito nanggaling? Official source ba ito? Makakatulong ba ito kapag shinare ko? Remember, hindi porke maraming shares or views, totoo na.
at hindi porke viral ay reliable na. Maraming nalilito sa dalawang salitang ito, misinformation and disinformation. Tatandaan lang po natin sa dalawang ito, pareho silang false information pero magkaiba sila ng intention. Sige, isa-isahin natin. Misinformation is false information shared without intending to deceive. Meaning, akala ng taong nag-share ay totoo iyon. For example, may nakita kang post na no classes tomorrow. Hindi mo muna chinek ang official page dahil excited ka. Shinare mo agad. Later, nalaman mong fake pala. Sinadya mo bang magsinungaling? No, nagkamali ka lang. That is misinformation. Ano po ang lesson doon? Good intentions are not enough. Kailangan ding siguraduhin na tama ang information. Disinformation. Disinformation is false information that is deliberately created or shared to deceive or manipulate people. Alam ng gumawa ng tao na iyon na fake ang information, pero ginawa pa rin niya. Bakit? Para kumita, para manloko, para magkaroon ng followers, para manipulahin ang mga tao. Halimbawa, fake investments, fake medicine, edited videos, scam messages. Iyan po ang disinformation. May intention ka na manloko ng ibang tao using social media. Next is infodemic and threat to human life. An infodemic is the rapid and widespread of excessive information, both accurate and inaccurate, especially during health emergencies, making it difficult for people to find trustworthy information and reliable guidance. Ang ibig sabihin lamang po ng infodemic ay sobrang daming information. Ang daming nag-a-upload, nag-share ng information about health emergencies, kung ano yung mga tamang gawin, tamang inumin. Kunwari nung pandemic, okay lang ba na magpa-vaccine ka or hindi? Ibig sabihin, kapag maraming information, hindi na natin alam kung ano yung tama at mali. As readers, hindi na natin alam kung sino ang mga paniniwalaan. Ano naman ang epekto ng infodemic sa human health? People follows incorrect medical advice. For example, vaccine hesitancy increases. Ayan, nung nagkaroon nga ng pandemic, di ba, ang pinakalunas sa virus na yan ay yung magpa-vaccine. Kaya lang, dahil marami silang nababasang information about vaccine, nagda-doubt sila kung ano ba yung tama o hindi, makaka-apekto ba yun sa health nila or magiging dangerous lang yung lagay nila. Pangalawa naman, fear, anxiety, and panic spread. Pangatlo, delayed medical treatment. And pang-apat, distrust in healthcare professionals and public health authorities. Kapag mali ang information, mali rin ang magiging decision natin. Mamamayan. For example, may fake medical advice online. Paniniwalaan natin. Hindi na siya nagpatingin ng doktor. Anong pwedeng mangyari? Mas lalala po ang kanyang sakit. Kaya, tandaan natin, dangerous ang infodemic. Lagi naman pong pinapaalala sa atin as a responsible users, ang isa sa mga dapat nating gagawin bago tayo maniwala sa isang information, i-verify po muna natin kung tama ba o totoo ba ang information. How can we prevent an infodemic? Very simple. Before believing, check. Before sharing, verify. And before reacting, read. Always remember po yung tagline natin na think before you click. Kasi one responsible person can stop fake information from spreading. Narito ang 3 reality challenges na kakaharapan natin as a social media user. Una, fake news. Fake news is false or misleading information presented as real news to deceive or influence people. Ito po yung mga hindi totoong information na kinakalat upang manloko o magpalito sa mga tao. Pangalawa naman, cyberbullying is using digital platforms to harass, threaten, embarrass, or humiliate another person. Ito po yung pananakit, pang-aapi o panlalait gamit ang internet, social media o iba pang digital na platform. Pangatlo, identity theft.
occurs when someone steals another person's personal information and uses it without information. Dito, pag nanakaw na po o paggamit ng personal na information ng isang tao. Halimbawa, kanyang mga pangalan, mga picture, videos, nang walang pahintulot upang manloko o gumawa ka ng krimen. Halimbawa, pag ni-scam ng ibang tao, gagamitin mo yung picture niya para mang-chat ka ng ibang tao, manghingi ng pera, nag-i-invest ka, nagbebenta ka ng mga produkto, o iba pa. How to protect yourself online. Remember these habits. Una, maglagay ng strong passwords. Maglagay ng two-factor authenticator or authentication. Pangatlo, don't accept strangers. Don't click suspicious links. At kapag may nakita kayong post na parang too good to be true, most likely hindi siya totoo. Why is proper social media use important? Social media can actually become a powerful tool for communication, learning, sharing ideas, and building relationships. The question is, are we using it to help people or to harm people? Let's proceed to the guidelines for dialogue and proper use of social media. First one is, be polite and considerate. It means treating others with respect even if you don't agree with them. Social media gives everyone the freedom to express their opinion. However, having freedom of speech does not mean we have the freedom to disrespect other people. For example, imagine someone posts an opinion that is different from yours. Sasabihin mo bang, ang bobo mo naman? Pwede naman sabihin na, I respect your opinion, but I have a different perspective because, ganon. Both express disagreements, but one shows respect while the other attacks the person. Always remember, criticize the idea, not the person. Pangalawa naman, use constructive language. Constructive language means your words help improve a situation instead of making it worse. For example, your classmate upload a video presentation, but there are some mistakes. O sasabihin mo ba, ang pangit ng presentation mo? O pwede naman natin sabihin na maganda ang effort mo, siguro mas magiging malinaw kung lalakasan mo ang boses mo next time. The second comment gives feedback while still encouraging the person. Constructive language builds confidence. Pangatlo ay listen actively. O tatanong na yan, teacher, paano po makikinig sa social media? Hindi naman kami nag-uusap ng personal. Listening online means reading carefully before reacting. Many people only read the headline and immediately comment. Others read only the first sentences and become angry. So, bilang responsible users, take time to understand the entire message before giving their opinion. Listening also means respecting different viewpoints. So, tandaan natin, understanding someone's opinion does not always mean agreeing with it. Sometimes we listen simply to understand. Number 4, review the information. This guideline is very important because it is directly connected to our lesson objective. Before making a decision or taking action, review the information first. What does it mean? Don't believe everything you see online. Instead, always ask, who posted this? Is it from an official source? Is this the information updated? Is there evidence to support it? Diba? Lagi niyong i-verify o i-check muna. Next, be mindful of tone and context. Sa online communication, hindi po natin nakikita ang tono o ekspresyon ng kausap. Kaya dapat maging maingat sa ating mga salita dahil maaaring iba ang interpretation ng ibang tao. Kaya mag-isip po muna tayo bago mag-comment. Participate actively. Ang pagiging aktibo po natin sa social media ay hindi lamang tungkol sa pagpo-post. Gamitin natin ito sa tamang paraan. For example, magbabahagi tayo ng tamang information, makikilahok tayo sa makabuluhang usapan, at para makatulong din tayo sa ibang tao. Be open to learning. Maging bukas tayo sa pagtanggap ng bagong kaalaman at pagwawasto o pagkukorek sa atin. Hindi masama na magkamali tayo, ang mahalaga po ay handa tayong matuto at itama ang ating
pagkakamali. Next, protect your privacy and personal information. Ingatan po natin yung mga personal na information natin online. Huwag basta magbahagi ng password, OTP, address, at iba pang mga private details. Ang pagprotekta po natin sa privacy ay pagpaprotect din sa sarili. Next po, manage conflicts effectively. Kapag may mga hindi pagkakaunawaan online, huwag agad gumanti o makipagtalo, makipag-arguments. Huminto muna, mag-isip at piliing makipag-usap ng maayos. Siyempre, pinag-aaralan natin at dapat natin matutunan na ang respeto at pagiging kalmado ay ang susi sa paglutas ng conflict o ng pag-solve ng problema online.